Sa ganun pong usapin, ang may access talaga ngayon dyan, tanggapan ng presidente kasi presidente siya. Opo, pero kapag po may mag-iimbestigang iba, gagaya po ng sinasabi na third party, kumbaga meron pong independent body, sa inyo pong palagay, ipagkakatiwala ang investigasyon, paano po ang magagawa nyo para po mapagtagumpayan itong sinasabi nyo na mas malalimang investigasyon? Kailangan may subpoena power para makompel mo yung mga iba't ibang ahensya na magsabit ng dokumento. Kasi mag-umpisa ho yan natin sa dokumento. And at the same time, mag-i-interview po kayo dyan. So you have to, kailangan ho talaga i-reduce yan into writing. Kasi doon ho lahat mag-umpisa eh. Kailangan ho establish nyo lahat yung mga leads. And at the same time, photographs. Patapos, kailangan meron ho talagang actual inspection. Pwede po ba nating ipaliwanag lang bakit humiling tayo ng karagdagang budget para sa foreign and local trips at saka po yung 17 billion para sa ASEAN po? Malaki po ang magagastos po talaga. Dahil po tayo yung magiging host sa ASEAN Summit. So, expected po yan dahil kailangan po talaga nating paghandaan ito. Hindi po biro ang gasto sa pag-host. At sa mga local and foreign trips, makikita po natin talaga ang Pangulo ay madalas na lumalabas para tignan ang seguridad, ang pagmomonitor din po kung ano nangyayari sa lugar natin po. Kung may baha, kung may kalamidad. So, kinakailangan din po yan. At nakikita din po nyo ang kadalasang pagbiyahe ng Pangulo dahil hinihikayat niya ang ibang mga bansa na mag-invest para sa atin dito sa bansa natin. Ayun nga ho ang pag-usapan natin ngayon mga ka-reaction update PH. Mantakin ho ninyo, humihiling ang Pangulo. Ang Pangulo ng 1 bilyong pondo para sa kanyang mga biyahe-biyahe, mga travel, mga confidential funds. Yan po ang hinihiling niya. Narinig po ninyo, noong isang araw, nagsalita nga itong si Marcos Jr., mga ka-update, na bakit pa kailangan paghandaan itong Pilipinas, ang ating bansa, kung sa papalapit na ASEAN, dapat daw makita daw ng ibang bansa kung ano ang itsura ng ating bayan, kung ano ang natural. Tapos ngayon, nanghihingi ng magkano? 17 billion para sa ASEAN. Ngayon, sinasabi ni Aling Claire Castro, mga ka-update, na kailangan daw paghandaan itong ASEAN. Samantala, sinabi ng amo mo dyan na hindi na kailangang pagandahin pa ang Pilipinas. Hindi na kailangang paghandaan pa. Ngayon, naghahanap kayo ng 17 billion pesos na pondo para sa ASEAN. Iyan ho ang mahirap sa mga tao ng mga abit. Kinakain ho ang kanilang binabanggit o ang kanilang sinasabi. Diba? Tapos ngayon, humihingi ng pondong 1 bilyon kasama ang baha, mga kalamidad. Anong pinagsasabi mo, Aling Claire? O yung pondo na 1 trilyon dyan sa flood control, nasaan napunta? Saan nyo dinala ng DPWH? Tanong lang. Binulsa nyo ba? Tanong lang ho. Diba? Tapos ginigisan nyo si BP Sara sa 125 million confidential funds, samantalang kayo nanghihingi kayo ng billion. Bilyong confidential funds. Tama ba yun? Diba? Yan ho ang mahirap mga ka-update. Hindi lang ho nila matanggap na hindi mapatanggal sa pagka-vice presidente si BP Sara kasi malaking tinik ho yan sa kanilang lalamunan. Malaking problema si BP Sara dahil Duterte ho yan. Yan po kasunod ang yapak ni Pangulong Duterte. Matindi ho ang kamandag. Ngayon pa lang mga kapdit, gusto na ho nilang pilayan. Gusto na ho nilang pilayan si BP Sara sa para nga naman sa 2028 mga ka-update, hindi ho siya makakatakbo pag na-impeach siya. Diba? Siyempre, magiging bida na naman dyan si Tambaluslos. Magiging bida na naman dyan yung Speaker of the House. Dinadawit nyo pa yung mga taong bayan na gustong ma-impeach si BP Sara. Kayo lang naman yung mga magkakagustong ma-impeach yung si BP Sara. Supreme Court total. Di ba? Ang Senado, nakita naman natin kung gaano landslide.
pinipilayan ho nila si BP Sara. Di ba? Para hindi makatakbo sa pagkapresidente. Ngayon, 1 bilyong pondo ang kinakailangan niya para sa kanyang pag-travel-travel papunta-punta ng ibang bansa. Sino ba nagbabayad niyan? Saan nyo ba talaga dinadala ang kaban ng bayan? Tanong lang, Claire. Saan nyo ba talaga dinadala? Dinadamay mo pa ang kalamidad, ang pagbaha. Yung flood control ng 5,500 na pinangako nyo dyan, walang nangyayari. Diba? Kulang pa ba yun? 1 trilyon? Mantakin yun. Habang buhay kaming nagtatrabaho, kaming mga normal na manggagawa at trabahador, samantalang kayo dyan sa Malacanang, sobrang sarap ng buhay nyo dyan sa palasyo. Pasarap ang buhay nyo. Naglilingkod ba talaga kayo? O namimira lang? Tanong lang. Diba? 1 bilyong pondo para sa pagtatravel ng Pangulong Marcos. 17 billion naman na pondo para sa ASEAN na sinabi nga mismo nitong si Marcos Jr. Hindi na kailangang pagandahin pa ang ating bayan. Pinagloloko nyo ba ang mga Pilipino? Di ba? Malaking sampal na naman ho iyan sa atin mga ka-update. Lahat ng katarantaduhan, kabalastugan nila dyan, hindi ho sila nagdudusa Tayo pong mga manggagawa. Dapat sila ang naglilingkod. Pero, baliktad po. Tayo, nagtatrabaho, naglilingkod para sa panggastos nila. Yan po ang malaking katotohanan dyan. Dito mga kabita, hindi lang naman itong si Aling Claire, Miss Eden Santos ang pag-usapan natin at si Marcos Jr. Kundi, ayan po, si Mayor Magalong. Binanggit ho kasi dito ni Ted Pailon, mga kabita, na isa nga itong si BBM. Dumadaan sa kanya ang lahat ng budget. Binanggit ho, i-mention na nga ni Ted Pailon, mga kabite, nawawala yung pagkabayas niya dyan sa admin ni Marcos Jr. Nakakatawa nga dito no? Mantakin po niyo na may mention niya na ho si Marcos Jr. sa mga nawawalang pera o pondo patungkol dito sa flood control project. Kaya mga update, pakinggan ho natin ito. Pero bago yan mga data, isang like, isang share, isang subscribe lang. Malaking tulong na ulan. Simulan na ho natin Paano po ang pagpapreba sa sabuatan at pagnanakaw ng kontraktor, DPWH at noong pong mambabatas kung meron man? Unang-una ho siguro, Sir Ted, isa ho sa mga magandang sistema dyan is yung open data. Kailangan ho talagang ilahad na ho lahat sa, kumbaga, freedom of information. Lalo-lalo na ho dyan sa mga infrastructure projects. Kailangan ho, meron ho mga digital application ngayon na dinedevelop para ho talagang anytime pwede ho i-access lahat ng detalye sa isang project. At ang mga taong bayan pwede ho mag-conduct ng sarili nilang market survey para ma-determine kung talagang yung nasa detailed unit price analysis are reasonable, lalo-lalo na doon sa pagdating sa cost. Pangalawa siguro, kailangan it's about time ho na ang presidente ho talagang cases put down at sabihin na dapat ang power of the purse na interpretasyon hindi para pansarili. Ang power of the purse talaga is protektahan yung national interest, lalo-lalo na sa paggamit ng pondo ng bayan. And number 3 ho, dapat mag-concentrate na yung ating mga pabatas sa paggawa ng batas. At hindi na po dapat makialam dyan sa mga pondo, lalo-lalo na doon sa pondo ng mga ahensya na involved sa infrastructure projects. Okay, sige po. Pero again, pagpunta po doon sa aking pong katanungan, kasi nga, alam nyo, matapos nga pong maglahad ng mga leads, paunang leads ng Presidente sa kanya pong presentation itong Monday, and sa inyo pong paglalahad ng mga informasyon kung paano nga kumikita ang iba dito, ang iba po kasi ay nagsasabi nga na dito ba may makukulong? Dito ba may mapaparusahan? Sa puntong yon, Mayor, gaano ba kahirap yung gawin? Sa usapin po talaga ng pagpapatunay na totoo pong may ginawang katiwalian yung taga DPWH, yung kontraktor, at paano mo nga maiuugnay yan
sa mambabatas. Okay. Sir Ted, I'm really sorry I was not able to directly reply to your question kanina. Unang-una, kailangan ho talaga ng investigasyon. Hindi ho pwedeng ang nag-iimbestiga, Kamara. Hindi rin ho pwedeng nag-iimbestiga yung mga Regional Project Monitoring Office. Kasi O diba, ito, unang-unang sampal ito kay Tambaluslos. Bawal na bawal niyong pakialaman o imbestigahan niyang mga katiwalian niyo kasi kayo-kayo lang naman din ang nakakaalam. Kayo-kayo lang din naman ang alam naman nating kumukuha dyan sa kaban ng bayan. Diba? Paiimbestiga mo yan sa kamera, mga kabdi. E di syempre, nakagawa na naman ng palusot dyan. Paimbestigan nyo yan. Alam nyo kanino, mga kabdi? Kay Senator Kong Dante Marcoleta. Paimbestigan nyo dyan, tignan natin kung hindi malabas ang baho nitong DPWH ng kamera at ng admin ngayon. Diba? Yan po dapat ang mag-iimbestiga, mga kabdi. Hindi yung kung sino yung kumuha, sila yung mag-iimbestiga para naglolokohan lang ang mga senador at mga congressman dyan kung gano'n ang mangyari. Diba? wala naman silang investigative capability. Ang pinaka-challenging kasi dyan is makakuha ng mga ebidensya. Just like what we did during the NIA, na rin ho, makikita mo talaga sa ebidensya, meron ho talagang paper trail yan eh. And at the same time, pag na-pre-pressure na ho itong mga contractors at itong DPWH personnel, na bakit sila lang ang makukulong. When in fact, pagdating doon sa porsyento, sila yung pinakamaliit. At yung mismong pinakamalaki, hindi man lang pumipirma. Di ba? Eventually, magsasalita ho sila at they will be able to execute an affidavit indicating ho itong mga politiko na ito. Marami pa hong paraan, Sir Ted. But again, that's something that I cannot mention because that's a tradecraft of investigator. Kaya kailangan talaga investigating body. Opo. In other words, Mayor, sabi nga din kahapon, nung isang araw po na amin nakapanayam si Congressman Terry Ridon, sabi nga niya, no, kailangan ng merong aamin. Kailangan na merong magsasabi na sila ay sangkot dito sa katiwalaan nito. Kailangan dito na eventually ng whistleblower. Isa po yan. Kailangan no talaga ng testimony. And at the same time, corroborative statement of some other witnesses who have personal knowledge. Kailangan po yun. Pero yung mga pag-amin ho yan, malaking bagay na po yan. Pag-aamin ho ng mga... Kasi ho, for some reason, ano talaga makikita mo talaga na yung consistency. Kumbaga, sabi nga, maski na ho, sabihin natin na, ano ba yun, circumstantial evidence, if you will be able to establish yung connection po nito, malaking bagay na po ito, matibay na ebidensya na po ito. Opo. Okay, so doon po sa binabanggit nyo na dapat talaga dito yung access, no, sa mga dokumento. Kasi doon pa lang po, Mayor, madali mo nang ma-establish yung overpricing, di ba? Opo. And then, pati din ho, yung kaninyo, kung sino ba talaga dito ang mga pumirma sa kontrata, etc. Sa ganun pong usapin, ang may access talaga ngayon dyan, tanggapan ng presidente, kasi presidente siya. Opo. Pero kapag po may mag-iimbestigang iba, gagaya po ng sinasabi na third party, kumbaga meron pong independent body, sa inyo pong palagay, kung sa inyo, ito ho kung sa inyo po ipagkakatiwala ang investigasyon, paano po ang magagawa nyo para po mapagtagumpayan itong sinasabi nyo na mas malalimang investigasyon and at the end of the day, talaga pong lalabas sa lungga ang mga totoong mastermind dito? Unang-una ho, Sir Ted, kailangan ho may subpoena power para ma-compel mo yung mga iba't ibang ahensya na magsabit ng dokumento. Kasi mag-umpisa ho yan natin sa dokumento. And at the same time, mag-i-interview po kayo dyan. So you have to, kailangan ho talaga i-reduce yan into writing. Kasi doon ho lahat mag-umpisa eh. Kailangan ho establish nyo lahat yung mga leads. And at the same time, photographs. Patapos, kailangan meron ho talagang actual inspection, technical. Magdadala ho kayo ng mga engineers, third-party engineers,
para talaga magme-measure, i-determine talaga nila kung compliant pa sila dun sa program of work. Talagang maghuhukay-huya kasi karamihan ng kalokohan sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng tubig. Opo. So, Mayor, libo-libo po ito na mga projects, no? Hindi lang flood control, no? Libo-libo po itong proyektong ito. Sa ngayon ho, ano ang, bagamat tinatangkilik natin ang mga pangako ng Presidente, no? Ang kanyang paunang report, no? Yung mga leads na binabanggit niya. Kung ikaw mismo sa Presidente, gaano kahirap ito na gusto mong paglalahad ng katotohanan, gaano kahirap ito na mapanagot talaga yung mga may gawa nitong pagnanakaw na to? Opo, nag-freeze tayo dito sa ating linya. Opo. Ito ho, atin lang konsultahin itong si Mayor kasi nga hindi ho naman matatawaran din yung kanyang background, no? Sa CIDG. Opo, naging happy siya nito. Pati nga yung Mama Sapano incident, mga kapatid, kahit na alam nyo, ini-impluensyahan nga po ng mismong Pangulo ng Pilipinas yung kanyang resulta ng investigasyon, hindi siya nagpa-impluensya. And then yung binabagit niyang NIA investigation, ito rin po yung mga proyekto ho ng NIA dati na talaga ho namang, halos ghost na nga Puro lang koleksyon yung ginagawa ng kontratista. Wala na hong naihahatid na proyekto. Okay na ba tayo? Kahit lang siguro sa telepono kung sakasakali na may problema tayo sa internet connection sa StreamYard. Alright? Alas 8:40, girl. Maganda ka lang sa iyong mga ilang pang katanungan because definitely, opo, kami po'y magtatanong pa rin at magtatanong dito nga sa hirap na haharapin po ng sino mang mag-iimbestiga dito. Wag na lang ho siguro nga yung sabi nga mismo, in fairness kay Congressman Sandro Marcos, ano sabi niya? Sabi niya, hindi daw talaga dapat Congress ang mag-imbestiga nito. Agree daw siya na dapat independent body. Tama. Correct. Lahat naman tayo, I think yun. Parang halimbawa, kung pulis ang sangkot, alam naman pulis din ang mag-iimbestiga. Meron naman silang sarili nila, no? Doon, hindi. Tsaka yung kanilang internal affairs. Oo, internal affairs. Opo. Kasi nga, ito, balikan natin si Mayor Magalong. So Mayor, doon po tayo sa katanungan. Bagamat ang Presidente po, mayroon pa siyang confidential fund, ano? At meron siyang lahat ng resources. Pero kahit na po Presidente, gaano kahirap ito na pag-iimbestiga? Libo-libo itong proyektong ito, Mayor. Alam nyo, sir, napakalakas po ng Presidente. No? Kung ako nga, may kinausap akong kontraktor, naglahad na kagad sa akin kung ano yung paano yung sharing Ano pa kaya kung yung Presidente, kung gusto niya magkaroon ng quick win, ano, kausapin niya lang, ipatawag niya yung top 15, no? Mag-usap-usap nga tayo, ano pa talaga ang totoo rito. Magsabi kayo ng katotohanan dito at titingnan namin kung paano namin kayo matulungan. Immediately po, magsasalita po yung mga yan, Sir Ted. Pero ang pinaka-challenging po yan is, are they willing to translate their testimonies into affidavit or written testimony. Kasi syempre, anong assurance mo na pagkatapos ng administrasyon, mabubuhay ka ba, makapatayin ka? Ganun ho yan. Okay. So sa ngayon po, sir, na may ultimo po ang anak ni Presidente, si Congressman Sandro Marcos nga nagpapanukala na dapat dito independent body, no? At ngayon nga din po, yan ang pinapanukala ng ilang pong mga civic organizations. So, kayo po, Mayor, bukas ba ang inyong kalooban dito na kung sakasakali maging bahagi po kayo nitong independent body na ito? Yes, sir. No, if in case gusto nila akong ma-involved, then I'm willing to volunteer. At another is, pwede ko i-share sa kanila yung aking experience. Basta ang importante dyan is, ako mamimili ng mga investigators at sino mga ahensya ang sasama doon para at least alam noon na credible yung mga investigasyon at talagang reputable din yung mga lead agency pagdating sa pag-imbestiga. I'm not saying na decision ko yan, pero kailangan ganun talaga yung mangyari. Kapag ba ganyan, Mayor, kailangan ng isang, kasi mukhang binuwag na yung Presidential Anti-Corruption Commission Wala na po yata yun na binuwag na. Pag ganyan po, kailangan ng isang executive order ng Presidente and then kaukulan din pong budget, para nga sa tauhan tsaka sa research na gagawin po yung mga biyahe na importante para suriin ang mga proyekto.
Sir Ted, alam niyo to, ma-overwhelm po kayo sa dami ng information na tatanggapin niyo. Once na nag-umpisa ho ang investigation, ay darating na po lahat yan. Matapos mismo, baka sa mga loob ng ahensya ng DPWH, pati na rin po dyan sa Kongreso, marami na hong magbibigay ng information discreetly. Ganyan ho katindi yan. And it will not only be in one particular place o focus lang sa isang lugar, sa isang island natin. All over the Philippines yan, kaya talagang kailangan din ho ng pondo para to support yung logistics, to support yung travel. Kasi pagkakaroon po ng inspection yan Ganun na rin po yung mga kung saan yung lodging. Matindi rin ho yan. Pero at the end of the day, it's all about setting things right. And at the same time, supporting the intention of the President to really address itong corruption na nangyayari dito sa ating infrastructure project. Opo. So, hindi siguro ho na napakahirap nga naman daw pangunahan ang ating Pangulo. Sabi nga din po ng iba dito po sa kanya ngayong ginagawa mismo na sa kanya nang galing sila nag-iimbestiga mismo. Opo. Kung kayo po kung mamarapati lang po ninyo with all due respect sa ating pong Pangulo, kung kayo lang po ang magpapayo sa kanila, kung pakikinggan man po tayo, ano po masasabi nyo? Well, sa tingin ko may strategy ang ating presidente. Siguro meron din siya mga nakakausap na mga credible na investigators. Kaya ganyan niya siguro, yan siguro yung approach niya Inuunti-unti niya. Later on, makikita nyo na talagang na-pressure na rin itong mga contractors na ito. Alam ko, magsasabi ho yan. Pag kinausap po niya, magsasabi ho lahat yan kung ano talagang totoo. Opo. Sige, may pahabol ka bang tanong, Cha? Yes po. Mayor Benji, good morning po. Si Chacha po ito. Mayor, may sinasabi po si Deputy Speaker Congressman Ronaldo Puno. Sabi niya dito, bilang kayo daw po ay isang dating PNP chief, hindi daw po kayo basta-basta magsasalita kung walang matibay na ebidensya. Sinasabi niya pa baka daw posible nga may case build-up na nga daw po kayo. Kung pwede lang pong matanong, kung okay lang din na masagot po ninyo, sa ngayon po ba meron na nga kayong mga documents na hawak, or kung hindi man documents, may mga nakakausap na po ba kayo na mga contractors or witness na po pwede pong mag-testify kung magsimula na po ito pong hearing? Yes, DJ Chacha, marami na rin nakikipag-ugnayan sa akin para magbigay ng information. Meron na rin silang gustong ipadalang mga dokumento. Meron na rin mga nakukuhang mga dokumento na mga digital copies na talagang very discreet yung pagkapadala nila sa akin. Oo. Meron mga binanggit na mga figures. So, all of these are actually leads lang. We consider them as leads. Hindi pa ito ebidensya. Opo. Kailangan pa talaga kailangan pa ng evaluation. Pero ako na nagsasabi na very credible. For one, yung detailed unit price analysis lang ng DPWH, pwede na mag-umpisa ng investigasyon kasi kung na yun prima facie evidence na yun At yan, dokumento na yan, nandyan yan sa COA, nandyan sa DPWH. It's just a matter of, sending a subpoena para talaga isubmit lahat yung mga yan. Diyan pa lang, pwede ka na mag-umpisa kagad, tapos magkanta ka ng market survey, makikita mo na kagad na talagang overwhelming yung markup. Bakit ganun? Doon pa lang pwede ka na mag-umpisa Kaya lang, for some reason, ayaw naman nila mag-umpisa. Kailangan pa bang sabihan sila ni Mayor ay ni Presidente na mahiyakan bago sila mag-umpisa ng investigasyon. Kilala naman nila sa totoo lang lahat yan Nagmamaang-maangan lang po sila. Kilala. Ako po, pahabol lang na tanong, ang isa rin sa mga sinasabi po ngayon, hindi lang ng mga kongresista, maging ni Palace Press Officer Claire Castro, na baka daw po pwede na, kung kilala nyo po talaga kung sino itong mambabatas na ito, pangalanan na po ang mga sangkot. Kayo po ba willing kayo na talagang pangalanan sila? Hindi man ngayon, pero kapag pinatawag po kayo sa Kongreso, once mag-start ang investigasyon, are you going to drop the names kung sino-sino po ito?
I will cross the bridge when I get there. Chat, Sir Ted. Siguro, ipatawag na lang nila ako siguro. Para doon na lang siguro kami mag-usap sa kamara. Narinig po ninyo. Mag-usap na lang sa kamara. Sino po ba ang itinatago dyan? Hindi lang pumabanggit-banggit ni Mayor Magalong sa kanyang dolo ng dila na si Tambaluslos, isa sa mga, alam mo na, nambubulsa ng kaban ng bayan. Isa sa mga bumubulsa sa pondo ng mga flood control kahit na anong proyekto. Totoo po yan, mga kaibigan. Pag-usapan na lang, ipatawag na lang dyan sa kamara. Di ba? Alam na po natin yan. Di ba? Hindi niya lang po masabi-sabi ngayon, mga kabit, kasi alam niya, magpinsan ho si Marcos Jr. at si Tambaluslos. Makapangyarihan po yung mga yan. Kaya hindi niya po mabanggit-banggit. Di ba? Pero dyan, pag oras na mapatawag na yan, si Mayor Magalong, oras mo na, Romualdez. Lumayas-layas ka na dyan sa pagiging Speaker of the House. Sinasabi ko sa iyo, lumayas-layas ka na dyan. Mapapahiya ka. Palalayasin ka dito sa Pilipinas. Katulad ng ginawa kay Senior. Alam niyo na po si Senior, yung dinala sa Hawaii. Di ba? Pero ulitin ko, hindi ako yung akusado rito. Gawin nila po akong resource speaker. Wag po nila akong tratuhin na akusado rito. At tatakot-takutin doon. Hindi yun naman ako papayag na pastusin nila ako. Opo. Ayun, dapat ganun mga kabit. Pinapakita ho ni Mayor Magalong na meron siyang prinsipyo. Di ba? Ganyan po ang tunay na may bayan. Hindi ho siya papabuli dyan sa mga tiwali o mga magnanakaw. Sa mga pondo. Dapat ho, ganyan ang nanunungkulan sa taong bayan, hindi sa mga matataas sa'yo. Di ba? Opo. Oh, Mayor, ang sabi din po nung isang kongresista, meron din daw po siyang sariling listahan. Napakinggan niyo po ba yung sinasabi po ni Congressman Suarez? Ilalabas niya din daw po yun sa tamang panahon. Ano pong reaksyon niyo doon? Well, diyan pa lang sa mga, doon nga ako nagtataka eh. Why is it that they are denying it when in fact, their own people, their colleagues, sila na mismo nagsasabi na totoo. Totoo eh. Kaya lang, alam mo, ang hirap, parang taong tulog na nagtutulog-tulugan na ang hirap gisingin. Ganon din sila. Ganon din sila. Alam nila lahat. Ako, imposible hong hindi nila alam kung ano talaga nangyari. Nagpapalitan pa nga sila ng best practices eh. Kung paano planong kumita eh. Pati sa mga porsyentuhan, pinag-uusapan nung nila. Sabi nga ng isang mayor sa akin eh. Alam mo, mayor, sabi niya sa akin, Mayor Benji, one time, nakipag-meeting ako sa kanila. And they were talking in front of me as if I was not present. So what do you mean, Mayor? Sabi niya, they were talking about their percentages. They're talking about what they're buying. Pero akala mo wala ako doon, hindi man lang sila nahiya na nandun ako sa harapan nila. Sabi niya. Opo. Sige po. So, Mayor, inyo ba rin napapansin sa COA report? May mga COA report, sinasabi po, yung pagkukulang ng contractor sa proyekto, pagkukulang ng district engineer sa proyekto, yung project engineer, pero hindi nagbabangkit na naman pangalan ng mga kontratista. Ganun po eh. Napapansin nyo ba sa COA report mismo? Well, I cannot speak for the COA po, Sir Ted. Ang problema ko kasi sa COA, di ho ba post-audit ho sila? Oo. Ang nangyayari ho is, I presume na, it's something na dapat ho nating alamin mabuti. Tama ho ba yun na hintayin muna nilang magkamali bago sila mag-audit? Kung hindi kaya in the middle of a particular transaction or project, kung may nakikita na silang mali, dapat makikialam na sila at mag-flag na sila para hindi nasayang yung resources, hindi nasayang yung oras. Hindi ho ba? Dapat ganun ho eh. Kumbaga sa traffic, pag alam mo nang liliko, alam mo na magbabiolate, pigilan mo na. Kaysa yung, mag-violate ka muna, ayan, nandiyan na ako, huhulihin na kita. Hindi naman ho dapat.
Oo nga, no? It's a good analogy. Kasi po, ngayon, ang available COA report, 2023 DPWH, no? Yung 2024, malamang po, ngayon mga end of the year, tsaka lang lalabas, lagi nga pong late din. And yung nga po ang isa sa mga obserbasyon, na para bagang sa COA report, bagamat may mga ilang pong mga observation, recommendation, meron din po sinasabi na yung nga, no, na parang bitin, no, yung informasyon din po at hindi lahat inilalahad, pati nga po yung mga pangalan ng mga kontratista. Opo. Yes. Sir Ted, one time nag-confide din sa akin ng isang officer ho sa COA. Sabi niya, kuminsan mayor, nagkakaproblema rin kami rito sa mga engineers namin. Pinapagalitan nga niya yung mga engineers niya. Sabi niya, obvious na may violation dito. Why is it na hindi lumalabas dito sa report? Ganun din siya eh. Pati rin siya nagtataka na frustrate din siya. Opo. Tao lang yung mga inspectors din, alam nyo na, pag dyan ho yung definition, ang hirap na utangihan. Well, sige po. So, Mayor Benji, muli kami makikipag-ugnayan po sa inyo kasi nga itong isyong ito ay sana nga po, no? Ito na po yung simula ng inaasahan natin na pagbabago sa kultura po sa pagpapatupad ng mga government projects. Considering po na para po sa taong 2026, pangalawa ho na naman sa pambansang budget ang DPWH sa may pinakamalaking allocation. Mayor Benji.